Simulan na natin ang kwento ni Dino. Walang eksaktong taon, lugar ng Romblon. Nay Belay, magpapaalam po ko sa iyo. Maglalaro lang ho kami ni Mael ng basketball. Kahapon pa po kasi yung nagyayaya sa akin eh. Sige, at mag-iingat lamang kayo. Pagkatapos ninyo roon ay umuwi ka na rin ha. Opo, inay. Madaling umalis si Dino sa kanilang bahay at sa kanyang pagdating sa kanilang itinuturing na basketball court, naglalaro na itong si Mael na kanyang kababata. Hindi pa noon sementado ang kanilang basketball court na kapag inaabot nga sila ng ulan doon ay nagiging maputik at madulas ang kanilang pinaglalaroan. Subalit habang patuloy na naglalaro si Mael, napapansin niya sa kanilang mga kalaro na pisikalan ng labanan. Pasigaw na wika pa ni Dino kay Mael. Hoy Mael, mukhang bugbog sarado ka na dyan ah. Lumabas ka na muna. Ako naman ang maglalaro. Sige Dino, ikaw na muna. Grabe tong mga dayong ito. Tingnan mo, may pasana ako sa braso. Hingal na hingal si Mael nang lumabas ng basketball court. Saka naman iyon pinalitan ni Dino. Pisikalan ang gusto ninyo ah. Sige, ibibigay ko sa inyo. Nakipagbalandrahan si Dino sa mga dayo. Dahil kung hindi nyo na may tatanong, may talento itong si Dino pagdating sa basketball na tinitilian ng mga kababaihang nanonood. Subalit dahil sa lakas ng pisikalan sa mga dayong yon, bumalandra itong si Dino dahil sa lakas ng pagkakasiko sa kanyang dibdib na naging dahilan ng kanyang pagtumba. Wika pa ng maangas na lalaki na medyo may kalakihan ang katawan. Isa kang lang pa. Kala ko ba magaling ka sa lugar ninyo? Pero bakit nakahiga ka dyan sa lupa? Kanina lang tinitilian ka ng mga kababaihan dito. Anong pakiramdam ngayon? Loko tong lalaking to ah. Bago pa man lamang magpang-abot ng dalawa, tumakbo na itong si Mael para awatin si Dino. Dino, tama na yan. Pabayaan na natin sila. Hindi pwede yun Mael. Dayo lang sila sa barangay natin. Sila pa yung may lakas ng loob na manakit. Hindi ko siya uurungan kahit pa gaano kalaking katawan niya. Patuloy na inawat ni Mael si Dino. Hinawakan ito sa magkabilang braso. At saka nagwika sa mga kalalakihan ng, umalis na lang kayo rito. Hindi na namin gustong pakikipaglaro ninyo. Ayaw rin namin ang away sa aming barangay. Kaya kung maaari lang huwag na kayong babalik. Maya-maya pa'y napansin ni Dino na nandoon din pala ang kanyang inay Belay at nanunood ng kanyang laro. Lumapit ito sa kanya at saka bumulong. Anong gusto mong gawin ko sa lalaking yon? Huwag na hunay. Pabayaan na lang ho natin siya. Makakahanap rin ho yan ng katapat dahil sa kayabangan niya. Nanlaki naman ang mata ni Mael nang makitang nandoon ang nanay ni Dino. Pasensya na ho kayo Nanay Belay. Medyo nagkaroon lang ho ng konting problema. Pero maayos na rin naman na ho. Sigurado ba kayo, iho? Opo, Nanay Belay. Sa katunayan nga ho uuwi na ho kami ni Dino. Bantog namang kukulam itong si Nanay Belay sa kanilang lugar. Ginagalang ito roon. Kaya naman isa'y walang gumagalaw sa kanila. Maliban na lamang sa mga hindi nakakakilala tulad ng mga dayong yun. Umuwi na si Dino at Mael kasama si Nanay Belay. Paano ba yan Mael? Dito na kami ni Nanay. Sige Dino, tuwi na rin ako ng bahay. Dino, mag-iingat ka sa mga kabataang yon. Imbis na wala kang bali sa iyong katawan, uuwi ka tuloy ng may pilay. Nanay naman, wala naman hong nangyari sa akin. At saka basic lang ho sa akin yun. Matandang dalaga itong si Nanay Belay. At ampon lamang itong si Dino. 7 taong gulang pa lamang siya noon. Magmula nang kupkupin siya ng matanda. Habang may madungis na pananamit na palaboy-laboy lamang sa may palengke. At sa kanyang murang edad
Nakaranas na siya ng iba't ibang uring pangalipusta na nagmula pa sa kanyang tunay na mga magulang. At yun ang naging dahilan ng kanyang paglayas hanggang sa magpalaboy-laboy sa may palengke. At sa pamamagitan nun, nagtagpo ang kanilang landas ni Nanay Belay hanggang sa sumama na nga siya sa bahay nito. Subalit dumarating pa rin siya sa puntong nangungulila sa pag-aalaga ng kanyang tunay na magulang. Subalit ni isang beses ay hindi man lamang siya hinahanap ng mga yon. Pagdating sa kanilang tahanan, napaupo siya sa may silya habang natutulala at nag-iisip. Sabay tanong sa matanda ng, "Inay, paano kaya kung hindi mo ko inampon? Siguro magpahanggang ngayon palabi-labi pa rin ako. Baka mas lalong napariwara ang buhay ko. Salamat na ya. Kasi kahit nag-iisa ka nun, pilit mo akong itinataguyod. At kahit nga high school lang natapos ko, napakalaking tulong na nun." Sambit na wika naman ng matanda kay Deno. "Itinuring na kitang tunay na anak, Deno, na para bang nanggaling ka mismo sa aking sinapupunan." Maya-maya pa'y may dumating na parokyano ng matanda. May iniabot sa kanyang puting sobre at nasipat niyang naglalaman niyo ng salapi, pati na rin ng litrato. Sambit pa ng lalaki kay Nanay Belay na animoy may galit ito sa kanyang puso. "Siguro naman sapat na yan. Bilangin nyo na lang para sigurado. Nandyan na rin yung litrato ng dati kong nobya. Kayo na ang bahala sa kanya. Maraming beses niya akong niloko Ngayon ay mararanasan niya ng paghiganti ko." "Pakihinaan lamang ang boses mo. Nandiyan ang aking anak. Naririnig tayo." Animoy wala lang narinig itong si Deno. Pasipol-sipol pa nga siya sa loob ng tahanan habang kunwaring may ginagawa. Subalit pa sulyap-sulyap sa mga parokyano. Halos tuloy-tuloy ang pagdating ng mga tao sa araw na yun. Hanggang sa magpasyang matanda na 10 katao lamang ang kanyang tatanggapin sa kadahilanang hindi niya na rin kakayanin. Maya-maya pa'y nagsipagalisan ng mga parokyano. Madaling nagtungo ang matanda sa kanyang silid. Sinundan naman iyon ni Dino upang tingnan at habang nandoon siya sa may pinto, patuloy niyang sinisilip ang ginagawa nito hanggang sa kumuha ng itim na kandila. Sinindihan niyon. Maya-maya pa'y may kinuhang itim na manika sa may baul. Idinikit doon ang litrato, saka gumawa ng kanyang ritual. Sa mga oras na yun, alam na ni Dino ang tunay na pagkatao ng kanyang inay. Ngunit hindi man lamang niya yun pinipigilan. Sa kadahilanang yun ang pangunahing hanap buhay ng matanda. Nakakahiyamang sabihin, pero yun ang totoo. Kapag pumasok na yun sa kanyang silid, ako na mismong gagawa ng mga gawain sa bahay, lalong-lalo na ang pagluluto ng pagkain. Sa kadahilanang ilang oras itong mananatili roon. Hanggat hindi natatapos ang kanyang ritual, ay hindi rin ito magpaparamdam o kahit uminom man lamang ng tubig. Kinagabihan, bandang 8:30 na ng gabi, nang lumabas ang matanda sa kanyang silid. At sa bawat ritual na kanyang ginagawa, mababakas mo sa kanyang muka ang kanyang tunay na pagkatao. Sambit na wika ko pa nga sa kanya habang nakaupo ako sa may mesa. "Inay, kumain na tayo. Kanina pa kasi ako nagugutom Kaso hinihintay ko kayong matapos dun sa ginagawa ninyo." Tumango lamang ang matanda sa kanya ni hindi ito nagsasalita, na para bang iniipon niya ang kanyang lakas. Sa kadahilanang maya-maya ay babalik rin ito sa loob ng kanyang silid. Isinaayos na ni Dino ang kanilang hapagkainan at saka sabay na silang kumain na wala man lamang ni isang nagsasalita. Alam na ni Dino ang kanyang mga gagawin kapag abala ang kanyang nanay sa ginagawa nitong ritual. Kinabukasan ng umaga,
Binigyan ng salapi si Dino ng kanyang inay upang mamili at magtungo sa palengke. Alam niya sa kanyang sarili na ang hawak-hawak niyang salapi ay nanggaling sa hindi magandang pamamaraan. Subalit nagkipit balikat lamang siya roon. At habang binabaybay ang daan patungo sa palengke, may nakasalubungan siyang isang matandang lalaki. Patuloy itong nakatingin sa kanya. At kahit napilit niyang iniiwas ang kanyang paningin, pakiramdam niyang pinagmamasdan siya nito na para bang may kakaiba sa kanya. Maya-maya lamang, nagulat siya nang nasa likuran niya na ang matandang lalaking yun at nagwika ng, "Dino, iho, kilala ko ang nag-aruga sa'yo at kahit na itanggi mo man sa akin, alam kong gumagamit siya ng itim na kapangyarihan. Sabihin mo sa kanya, iho, mag-iingat ka mo siya dahil kung ako makakahuli sa kanya, hindi ko siya pagbibigyan ng pagkakataon. Sa bagay sa panahong ito, matanda na rin siya na pwede ko nang bawian ng buhay." Sino ho ba kayo? At bakit kilala niyo ang pangalan ko? Pati na rin ang taong nag-aruga sa akin. Sabihin mo sa kanya ang aking pangalan. Matagal din akong nawala sa lugar na ito. Kaya naman isa'y walang kumukontra sa kanya. Dahil na rin sa takot. Sabihin mo lang sa kanya ang pangalan kong Abo. Bumalik na kamo ako sa lugar na ito. Kaya mag-iingat siya sa akin. Sige po, sasabihin ko po sa kanya. Nagpatuloy na si Dino sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating na siya sa palengke. Wika pa nga niya sa kanyang sarili habang kumukuha ng gulay at mga pagkain kanilang kinakailangan. Ano kayang uri ng pagkataong matandang yon? Bakit gano'n na lang siya makapagbanta sa aking inay? Isa kaya siyang malalakbay na albularyo? Di bale, malalaman ko naman yun kay inay. Matapos niyang makapamili, nagmamadali siyang umuwi sa kanilang tahanan at ipinaalam ang sinabi ng matanda. Nagulat siya sa reaksyon ng kanyang inay habang pinagpapawisan ito dahil sa mga sinabi ni Dino. Bakit po inay? Bakit parang bigla naman ho yata kayo nataranta? Ano ho bang ginagawa ng matandang yun? Si Abo lang naman, ang malakas na manggagamot dito sa ating lugar. Wala siyang sinasanto, kaya kung sakaling mawala man ako, Dino, gusto kong ipasa sa iyo ang lahat ng aking kaalaman upang maipagpatuloy mo. Maaari ba yun sa iyo, iho? Ano ho? Magiging bayarang mangkukulam rin ako. Naibelay naman, ang totoo ho niyan hindi po ako sang-ayon sa ginagawa ninyo. Pero pinapabayaan ko lang ho kayo dahil kayo ho ang nag-aruga sa akin. Huwag ka nang tumanggi anak. Ikaw na lamang nag-iisang magmamana ng aking kaalaman. Pati na rin ang lahat ng aking gamit sa pangkukulam. Masama na tinatanggihan ang ganitong uri ng kapangyarihan. Ikaw rin, kapag namatay ako, araw-araw kitang dadalawin. Inay naman, wag naman ho kayong ganyan. Bakit para bang nagpapaalam na kayo sa akin? Dapat pala hindi ko na sinabi sa inyo ang pinapasabi ng matandang yun. Bigyan niyo ho ako ng 3 araw para mag-isip kung tatanggapin ko nga ho ba talaga yan o hindi. Sige iho, 3 araw na palugit sa iyong pag-iisip. Makalipas nga ang 3 araw, napagtanto ni Dino na kinakailangan niyang pagbigyan ng kanyang inay sa kadahilan ng matanda na ito at bilang kabayaran na rin sa pag-aaruga sa kanya. Sumang-ayon na siya sa kagustuhan ng matanda at bilang panimula ng kanyang pag-aaral, pinaupo si Dino sa gitna ng itim na nakapalibot na kandila. Isa-isang sinindihan niyo ng matanda habang may dinarasal ito at hindi niya maunawaan na para bang may tinatawag itong demonyo upang basbasan siya at bigyan ng kapangyarihan. Maya-maya pa'y napapansin niyang unti-unting namamatay ang mga itim na kandila na para bang may malakas na presensyang dumating, subalit hindi niya iyon makita.
Sambit na wika pa ng matanda habang ginagawa ang pamamaraan ng ritual sa kanya. Binuksan ko ang portal sa gitna ng iyong kinauupuan. Maya-maya lamang ay may magpapakita sa iyo. Yun ang aking sinasamba. Sundin mo lamang iyo ang iuutos niya sa iyo. Sigurado akong magkakasundo kayo. Basta ba susundin mo lamang siya. Mabuti siya sa masasama at galit naman siya sa mga taong gumagawa ng kabutihan. Napaisip doon si Dino kung tama pa nga bang ginagawa niya sa mga oras na yun. Hanggang sa nagulat siya sa biglang paglabas ng demonyo sa kanyang harapan. Nay, nakakatakot naman ang itsura niya. May mahaba siyang sungay na nakabaluktot habang namumula naman ang kanyang balat na para bang matagal nang nadarang sa apoy. Kumalang ka sa kanya, anak. Siya ang ating sasambahin. Ano ho? Siyang sasambahin ko? Wala nang nagawa sa mga oras na yon si Dino. Nang makita niyang sinasambay yun ng kanyang inay, lumuhod na rin siya sa harapan nito at sumunod na lamang sa iniutos ng kanyang nanay. Maliban pa roon sa kanyang pagsulyap sa nilalang, napansin niyang may mahaba itong buntot sa kanyang likuran habang may matulis sa dulo. Dino, anak, huwag mo siyang titigan. Baka kung ano ang gawin niya sa iyo, hindi ko kaya ang kanyang kapangyarihan. Dahil ang lahat ng karunungan na meron ako ay nanggaling lamang rin sa kanya. Muling napayuko na lamang itong si Dino na para bang nagsisisi sa kanyang pagsang-ayon patungkol sa karunungang gustong ipasa sa kanya. Wika pa ng nilalang na nasa kanyang harapan. Ako lang ang inyong susundin. Walang iba, dahil ako ang magbibigay sa inyo ng kapangyarihan. Itatak mo yan sa iyong isipan, dahil kung hindi ninyo gagawin ang aking ipagagawa, ako mismong papaslang sa inyo. Napatango na lamang si Dino sa mga oras na yun bilang pagsang-ayon sa mga sinabi nito sa kanya. Maya-maya ay nawala ang presensya ng demonyo sa loob ng silid na yun. Lumapit sa kanya ang kanyang inay at nagwika ng, Ayos ka lang ba, Dino? Kamusta naman ang pakiramdam mo? Sa ngayon, Hunay, mabigat ho ang pakiramdam ko. Hindi maganda ang kanyang presensya. Para ba akong nahihirapang huminga kanina? Nakakamatay. Masasanay ka rin, iho. May mga ibibigay ako sa iyo upang sa tuwing magpapakita siya sa iyo, hindi ka na muling kakapusin ng iyong paghinga. Tanggapin mo ang itim na batong ito. Parati mo yang dadalhin sa iyong katawan. Pati na rin ang lebretang may bungo kung saan ka kukuha ng mas malalim na kaalaman. Sige po, Nay. Pero tapos na po ba? Pwede na po ba akong magpahinga? Sumakit po kasi ang ulo ko at nakaramdam na rin ako ng pagkahilo. Sige, Dino, magpahinga ka na. Mamaya ay pagpapatuloy natin ito kapag ka maayos na muli ang iyong pakiramdam. Dali-daling nagtungo si Dino sa kanyang silid. Madali siyang nahiga roon at maya-maya nga'y mabilis na nakatulog. Makalipas ang 1 oras na kanyang pagkakahimbing, nagising siya nang may sumisigaw sa labas ng tahanan. Dali-dali siyang tumayo roon, binuksan ang bintana sa kanyang silid at nakita niyang ang matandang lolo Aboy yun. Patuloy pang sambit ng matanda habang nakaharap sa kanilang pintuan at nandoon ang kanyang nanay Belay. Belay, itigil mo na yang kaibangan mo. Habang maaga pa't wala pang lumalapit sa aking pinipinsala mo. Siguro naman ay sinabi na sa iyo ng iyong anak-anakan. Hindi kita pagbibigyan ng ikalawang pagkakataon kung sakaling may lumapit sa aking humihingi ng tulong. Tugong wika naman ni Nanay Belay.
Huwag mo na akong tinatakot, matandang abo. Dahil hindi ako nakakaramdam ng takot sa iyo. Ngumiti lang naman ang matandang albularyo. At saka muling nagwika ng, sige Belay, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Hindi ka kamo nakakaramdam ng takot. Tingnan lang natin kung hanggang saan ang tatag mo. Muling napaisip si Dino sa sinabi ng matanda. Sa kadahilanang maaaring madamay siya dahil sa ginagawa ng kanyang inay. Maya-maya pa'y napasulyap sa kanya ang matandang albularyo. Tumingin ito sa may bintana kung saan siya naroroon. Dali-dali niyang sinarado ang kanyang bintana. Sa kadahilanang parang lalo siyang nangihina sa tuwing tinititigan siya ng matanda. Bulong na wika pa niya sa kanyang sarili. Habang nag-iisip kung anong maaari niyang gawin upang makaiwas sa ipinapasa sa kanya ng kanyang inay. Paano kaya kung humingi ako ng tulong kay matandang abo? Ayoko kasi talagang tanggapin ang ibinibigay sa akin ng inay. Dahil maaari kapahamak ko yun. Inampun niya lang kaya ako para pagpasahan ng kanyang kaalaman. Muli niyang sinilip ang matandang albularyo sa may butas ng dingding. Subalit wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Ilang minuto lamang ang nakalipas. Naririnig niya na ang yabag ng kanyang inay habang papalapit sa kanyang silid. Sambit na wika pa nga nito ng, Dino, lumabas ka na riyan. Huwag na tayong magaksaya ng oras. Lumiliit na ang mundo natin dahil kay abo. Samantalahin mo nang makakasama mo ko, anak. Nang marinig iyon ni Dino, binuksan niya ang kanyang pintuan habang nakayuko ito na patungo sa silid ng kanyang inay. Ganyan nga, Dino. Masasanay ka rin, anak. Parati ka nang magtutungo sa aking silid sa kadahilanang nandito ang ating sambahan at bukas ang portal sa kabilang dimensyon sa silid na ito. Sambit na wika naman ni Dino. Ano pa nga hubang magagawa ko, inay? Nandirito na ito, kaya tatanggapin ko na. Nagpatuloy na nga ang matanda sa ginagawa nitong ritual hanggang sa abutan na sila ng takip silim. Dahan-dahan na ring itinuturo sa kanya ng matanda kung papaano gamitin ang itim na manika at kung papaano ang tamang pagpapasakit sa kanilang binibiktima upang sa gayon ay makabisado ng lahat ni Dino. Makalipas ang mahigit na isang buwan, tuluyan ang natutunan ni Dino ang pangkukulam at sa tuwing may parokyanang dumarating ang kanyang inay, ipinapasa iyon sa kanya upang siya na mismo ang trumabaho. At habang lumilipas nga ang panahon, mas lalong lumalakas itong si Dino sa paggamit ng itim na kakayanan. Subalit nandoon pa rin ang konsyensya na kanyang nararamdaman na may mali sa kanyang ginagawa at maaaring hindi ito panghabang buhay. Isang araw ay muli siyang nagawi sa kanilang basketball court habang nandoon si Mael at nanunood. Tinapik niya ito sa may balikat sa kadahilanang hindi siya nito napapansin at nagwika kay Mael ng, mukhang bising-busy ka naman, Mael. Hindi ka na nga kumukurap oh. Magagaling ba yung mga dayo? O ikaw pala yan, Dino. Sobrang galing ng mga dayo. Medyo nahuli nga lang ako kaya hindi ako nakasali. Pwede ka naman siguro makiusap dyan sa tropa natin para naman makapaglaro ka. Hindi na siguro, Dino. Manunood na lang ako ng laro nila. Sa bagay, mas maganda pa nga manood na lang rito. Pero parang may namumukhaan ako na isa sa kanila. Hindi ba yun yung sumiko sa akin dati? Tama ba ako, Mael? Kanina ko pa nga siya tinitingnan eh. Pero nagiba ng laro niya. Hindi na tulad ng dati na mapanakit. Nang masigurado ni Dino na yun nga ang sumiko sa kanya, bumulong siya ng kaliwang usal
at iniihip na patungo sa lalaki. Hanggang sa maya-maya habang abala sa kanyang paglalaro. Walang kamalay-malay na ginamitan na siya ng itim na mahika hanggang sa sumakit ang kanyang tiyan at lubusang manghina. Usap-usapan pa ng mga tao roon habang naririnig ni Dino. Anong nangyari sa lalaking yon? Ang galing-galing pa naman niya maglaro, no? Sayang naman, ang ganda pa naman ng laro nila. Binuhat na ang lalaki dahil sa sobrang panghihina. Pasimple namang umiti itong si Dino habang tinitingnan na papalayo ang lalaking yon. Sambit pa ni Mael na napasulyap sa kanya. Ano bang iningiti-ngiti mo dyan, Dino? May kinalaman ka ba ron? Napahalakhak pa itong si Dino bago nagsalita. Nararapat lamang yun sa kanya. Masyado kasi siyang mayabang eh. Kaso nakahanap siya ngayon ng katapat. Medyo matatagalan din bago siya muling makapaglaro. Yun ay kung pagbibigyan ko pa siya. Grabe ka naman, Dino. Buwan na rin naman ang nakalipas ah. Pabayaan mo na siya. Kahit pa taon na nakalipas, Mael, hindi ko pa rin makakalimutan ang sinabi niya sa akin na isa raw akong lampa. Tingnan natin ngayon kung sino ang hindi makakalakad. Dahan-dahan ang nilalamon ng kasamaan nitong si Dino at hindi niya na iyon napapansin sa kanyang sarili. At ang bawat bumabangga sa kanya ay kanyang pinapasakitan. Tuwang-tuwa naman sa kanya ang kanilang sinasamba, pati na rin si Nanay Belay. Subalit hindi pa rin siya tinatantanan ni Mael na patuloy na bigyan ng magandang payo. Muling sambit pa nga sa kanya ng kanyang kaibigan. Dino, payong kaibigan lang ha. Huwag ka sanang magagalit sa akin. Parang hindi na ikaw yung Dinong nakilala ko. Kasi magmula nang tinuruan ka ni Nanay Belay, kinain ka na ng sistema mo. Hindi mo ba alam na ginagamit ka lang rin niya? Huwag kang magsalita ng ganyan kay Nanay. Mahal ako noon at isa pa siyang nagaruga sa akin. Hindi mo naman yata nauunawaan ang sinasabi mo. Huwag na huwag kang makikialam sa amin, Mael. Kung ayaw mong madamay. Relax ka lang, Dino. Mabilis naman yata uminit ang ulo mo. Hindi ka naman dating ganyan eh. Kapag pinapayuhan kita, nakikinig ka naman. Pero ngayon, parang yung mga payo na binibigay ko sa'yo, masama pa yung dating. Basta wag ka na lamang makikialam sa amin, Mael. Dahil ayaw kong madamay ka. At isa pa, buhay namin ito ni Nanay Belay. Sige at uwi na ako ng bahay namin. Maiwan na kita rito. Binaybay na ni Dino ang daan pabalik sa kanilang tahanan. At sa kanyang pagbalik roon, nakita niya ang kanyang inay na may daladalang itim na baboy. Pilit iyong ipinapasok sa loob ng kanilang tahanan habang hila-hila ng matandang tali. Sambit na wika pa nga ni Dino sa kanyang inay. Nay, kanino hong baboy yan? At saka bakit may pinapasok sa loob ng bahay natin? Pwede nyo namang itali yan sa labas lang. Mabuti naman at dumating ka na, Dino. Halika at tulungan mo ko. Napakaingay ng baboy na ito. Dalahin natin sa loob ng aking silid. Bakit to sa loob ng silid ninyo? Pwede naman nga ho dito sa labas na lang. Pangangamoy mabaho ho doon. Gagamitin ko itong alay sa ating sinasamba. Ibinigay ito sa atin ng aking parokyano. Wala raw kasi siyang pangbayad na salapi. Kaya tinanong ko kung meron siyang itim na baboy. At yun na lang ang maaari niyang kabayaran. Kaya eto nga ngayon. At isasagawa ko na ang pag-aalay. Ganun ho ba, Nay? Sige po, tumabi na lang kayo at ako na magbubuhat sa kanya. Madaling binuhat ni Dino ang itim na baboy at dinala sa silid ng kanyang inay. Kumuha ng punyal ang matanda. Dahan-dahan itong nagusal hanggang sa biglang itarak ang punyal sa itim na baboy. Dumanak ang dugo nito sa may sahig at pumatak iyon sa lupa sa ilalim ng kanilang silungan. Patuloy pa ikinalat ng matandang dugo kung nasa saan ang nasabing portal. Ilang minuto pa lamang ang nakakaraan, naramdaman ni Dino
ang muling pagbabago ng presensya sa loob ng silid na yun. Inay, paparating na ho siya. Nararamdaman ko ng malakas niyang presensya at sana naman ho ay matuwa siya sa alay mo. Matutuwa siya, iho. Pero iba pa rin ang kagalakan niya kapag buhay ng sanggol ang iyong inalay. Sanggol ho, inay? Huwag ka nang magulat, Dino. Kung buhay nga ng tao ay pinapas lang natin, buhay pa kaya ng walang kamuwang-muwang dito sa mundo ay kayang-kaya nating paslangin upang ialay. Parang hindi na ho yata tama yun, inay. Wala hong kalaban-laban ng sanggol. Sana naman ay makontento na siya sa ganitong uri ng alay. Psst, wag kang maingay, Dino. Lalabas na siya sa portal na ito. At sa ikalawang pagkakataon, muling nasulyapan ni Dino ang demonyo sa may portal habang tuwang-tuwa ito sa alay ng matanda. Wika pa nga nito sa kanilang dalawa habang nakayuko sila sa harapan nito. Magaling, Belay. Palagi mong didiligan ng dugo ang ilalim ng lupang ito. Marami ang uhaw na uhaw sa portal na yan. Sana naman sa susunod ay hindi na dugo ng hayop. Alam nyo na ang ibig kong sabihin, aking mga alagad. Nanatili silang nakayuko habang hindi pa rin umaalis ang nilalang na yon. Hanggang sa bigla na lamang nawala ang presensya nito na ikinatuwa naman ni Dino. Kahit nangakargado na siya ng itim na kapangyarihan, nakakaisip pa rin siyang tumiwalag roon. Dahil na rin sa madalas na pag-uutos sa kanila ng demonyong yon na para bang ginagawa na silang alila. Makalipas ang pananatili ng walang buhay na baboy sa loob ng silid ng kanyang inay, muli itong ipinabuhat sa kanya upang ilibing sa lupa sa loob mismo ng kanilang bakuran. Nagtatakang wika pa ni Dino bago niya sinunod ang ipinag-uutos sa kanya ng kanyang inay. Sayang naman ho ang baboy na ito, Nay. Sigurado ho kayo na kinakailangan itong ilibing sa lupa. Pwede pa ho siguro natin itong katayin. Sundin mo na lamang ang sinasabi ko, Dino. Huwag ka nang maraming tanong. Dahil yan ang pinag-uutos sa akin. Sige ho, Nay. Ililibing ko na ho ito. Madaling kinuha ni Dino ang pala, pati na rin ang piko. Matapos niyang buhatin ng itim na baboy sa may bakuran, dahan-dahan na siyang nagukay ng lupa. At ang pag-uutos sa kanya ng kanyang inay, kinakailangang 2 dipa ang lalim. Ayos na sigurong lalim na ito. Hindi na ito basta-bastang mangangamoy kapag nabulok. Inila ni Dino ang baboy patungo sa may hukay at saka ito hinulog, kasabay ng pagtabo ng lupa roon. Maya-maya pa'y bumuhos ang malakas na ulan at nakaramdam si Dino na para bang may nagmamasid sa kanya sa di kalayuan. Mas pinili na lamang niya na mabasa ng ulan sa mga oras na yun upang tingnan ang taong nagkukubli sa malaking puno sa di kalayuan. Iniwan niya sa may gilid ng tahanan ng piko pati na rin ang pala. Mas minabuti niya itong lapitan hanggang sa makarating siya roon at makita ang lalaki habang ito'y nakasuot ng salukot na nakayuko sa kanyang harapan. Sambit na wika pa nga niya habang patuloy na bumubuhos ang malakas na ulan. Sino ka na nagmamanman sa aming tahanan? Wala kang karapatan na subaybayan kami sa aming ginagawa. Umalis ka na rito habang nakakapagtimpi pa ako. Hanggang sa nagwika ang nakasombrero ng salukot sa kanyang harapan ng, Iho, pati pala ikaw ay katulad na ng iyong inay. Ayaw kung balang araw ay magkaharap-harap tayo. Lalong-lalo ka na. Napakabata mo pa, Dino. Kung patuloy mong gagawin ang inuutos sa iyo ng iyong inay, pati na rin ang demonyo, mapipilitan akong kalabanin ka. At kapag inutos sa akin ang aking gabay na ikaw ay paslangin, pasensyahan na lamang tayo, Dino. Lolo Abo, ikaw po pala yan?
Ano ho ang maaari kong gawin? Sa katunayan ho hindi ko na po talaga alam na para bang may kumukontrol na sa aking isipan. At nakakaramdam na rin ako ng kasiyahan kapag nakakapas lang ako ng tao. Kinokontrol ka na ng itim na kapangyarihan mo. Papipiliin kita, iho. Saan mo ba gustong sumama? Sa mabuting tao o sa masama? May pag-asa ka pang magbago. Hindi katulad ng iyong nanay-nanayan. Nakabao na ang kanyang buong katawan sa lupa, habang ang kanyang kaluluwa ay sinusunog na sa nagbabagang apoy upang manatili roon habang buhay. Gamitin mo ang iyong isipan dahil ang lahat ng kaalaman mo na meron ka ngayon ay maaari mo ring gamitin upang makatulong sa tao sa pamamagitan ng panggagamot, dahil ang itim ay maaaring maging puti. Subalit minsan naman, ang puti rin ay maaaring maging itim. Nakadepende yon sa kaisipan ng isang tao. Ano ho bang ibig niyong sabihin, Lolo Abo? Kinakailangan ko bang sumama sa inyo at iwanan ng Inay Belay? Tama ka, iho. Dahil kung mananatili ka pa rin sa kanya, malamang ay hindi ka magbabago. Hindi kita minamadali. Nasa sa iyo ang pagpapasya. Subalit ikalulugod ko na turuan ka upang magbago ang iyong kaisipan, pati na rin ang iyong mga maling gawain. Sige po, Lolo Abo. Pag-iisipan ko po ng mabuti ang alok ninyo. Dahan-dahan ang lumayo ang matanda sa may malaking puno. Gayon din itong si Dino. Habang lutang sa kanyang sarili na para bang nahimasmasan sa sinabi ng matanda. Pagdating sa may pintuan ng kanilang tahanan, nakita siya ng kanyang inay na basang-basa ng ulan at nagwika sa kanya ng, "Bakit nagpakabasa ka ng ulan, Dino? Maaari ka namang sumilong kanina. Napakalapit lang ng bakuran natin sa pinaglibingan mo ng baboy na yon. Ano bang iniisip mo?" "Wala naman po, inay. Naisipan ko lang pong maligo ng ulan. Sige ho, Net, magbabanlaw na ho ako." Ni isa ay walang binanggit si Dino sa kanyang inay patungkol sa napag-usapan nila ni Lolo Abo. At yun nga ang nananatiling gumugulo sa kanyang isipan, kung ano nga bang tama niyang gagawin, kung mananatili pa rin ba siya kay Nanay Belay o kinakailangan niyang manirahan sa tahanan ni Lolo Abo. Makalipas ang isang linggo, muli silang nagkita ni Mael sa may basketball court. Subalit sa mga oras na yun ay 5:00 na ng hapon at walang naglalaro. Masinsinan niyang kinausap ang kanyang kaibigan. Humingi siya rito ng pasyensya dahil na rin sa nakaraang kanyang ginawa. Tugong wika naman ni Mael sa kanya nang, "Wala yun, ano ka ba, Dino? Kung ako nasa kalagayan mo, susundin kong sinasabi ni Lolo Abo. Kesa naman mapahama ka, Dino. Wala ka nang tamang direksyon ngayon eh." "Yun ang iniisip ko, Mael. At 1 linggo na rin na nakalipas. Napapansin ko rin na nakakalata na sa akin si inay. Kasi ang ipinapagawa niya sa akin minsan ay tinatanggihan ko na. Binabagabag na rin ako ng aking konsensya. Ewan ko ba kung bakit? Siguro kahit papaano ay mayroon pa rin kabutihang natitira sa aking puso. Gusto mo bang samahan kita kay Lolo Abo? Tatakas tayo kay Nanay Belay. Para naman mawala na yung bumabagabag sa iyong isipan." "Sige, samahan mo ako, Mael. Siguro naman sapat na yung pinagbigyan ko si nanay. Subalit humingi ako ng tawad sa mga taong nagawan ko ng mali. Idaan mo na lang yan sa kumpisal. Makakaahon ka rin sa pagkakalugmok mo, Dino. Bukas ay maganda ka na ng mga gamit mo. At kung sakaling umalis ang iyong inay sa inyong tahanan, yun na yung tamang pagkakataon para magtungo tayo kay Lolo Abo." Maya-maya pa'y naghiwalay ng dalawa sa may basketball court. Hanggang sa kinagabihan sa tahanan nila Dino. Dahan-dahan niya nang isinasaayos ang pagkuha ng kanyang mga damit. Subalit batid niyang hindi mapakali ang matanda. Pabalik-balik ito sa kanilang kusina na animoy may gustong sabihin sa kanya. Hanggang sa hindi na nga ito makatiis, nagtungo sa may pintuan ng silid ni Dino at nagwika sa kanya nang, "Anak, Dino,
Kung ano man ang pinaplano mo, hindi kita pipigilan anak. Ilang araw ko na ring napapansin ang pagiging balisa mo. Patawarin mo ang iyong inay. Dahil ako mismo ang nagsadlak sa iyo sa sitwasyong ito. Hindi ka man ang galing sa aking sinapupunan. Subalit itinuring kitang tunay na anak. Ang malaking pagkakamali ko lamang siguro. Nabuhay ka anak sa kasamaan. Dahil sa pamamaraang ginagawa ko. Sa mga oras na yun ay napaluha si Dino. Ni hindi ito makapagsalita. At niyakap na lamang niyang matanda sa kanyang harapan. Upang kahit papano, ang awa na kanyang nararamdaman sa mga oras na yun ay maibsan sa pamamagitan ng pagyakap sa kanyang nanay. Pabulong na wika pa niya sa kanyang inay. Habang nagtataka kung papaanong nalaman ang kanyang pinaplano. Nay, salamat po sa lahat. Lalong-lalo na po sa pag-aaruga niyo sa akin. Itinuring ko rin po kayong magulang ko. Kahit na nga ba alam kong may ginagawa kayong hindi maganda sa mga tao. Paano niyo nga po pala nalaman na aalis ako sa bahay? Ang demonyo ng ating sinasamba ang nagsabi sa akin. Nakikita niya ang ginagawa mo at pinasusubaybayan ka niya. Ako nang bahala sa kanya, iho. Ipagpatuloy mo na lamang kung anong gusto mong gawin sa buhay. At wag mo rin akong alalahanin dito. Kayang-kaya ng nanay Belay mo na mamuhay ng mag-isa. Hindi na inabot ng kinabukasan at sa gabi ding yun ay binaybay na ni Deno ang daan patungo sa tahanan ni Lolo Abo. Makalipas ang ilang oras na kanyang paglalakad, kumatok siya sa may pintuan nito habang daladala ang kanyang mga gamit. Oy Deno, ang akala ko hindi ka na matutuloy. 1 linggo rin ang nakalipas, magmula nang mag-usap tayo. Tugong wika naman ni Deno sa sinabi ng matanda. Pasensya na ho kayo. Medyo natagalan ho. Hindi ko rin ho kasi basta-bastang pwedeng iwan si Nanay Belay. Pero kanina lang nang mag-usap kami. Natanggap niya naman ho ang pag-alis ko. Kahit na nga balabag sa kalooban niya. Hindi ka naman naalis sa kanyang poder kung alam mo sa iyong sarili na talagang mali ang kanyang ginagawa. At pati nga ikaw ay dinamay niya sa kanyang kalukuhan. At sa kasamaang palad, tinuruan ka pa niya kung papaanong mangkulam. Matigas talaga ang ulo ng matandang yon. Pabayaan na lang ho natin siya, Lolo Abo. Kahit papaano po ay malalim po ang pinagsamahan namin ni Nanay Belay. Iginagalang ko ang pinagsamahan ninyo. Subalit kung ikaw na mismo ang napapahamak, ibang usapan na yon. Buhay nang nakataya ng kanyang binibiktima, lalong-lalo na ikaw na sunod-sunuran sa kanyang iniutos. Napabuntong hininga na lamang itong si Deno sa kadahilan ng may katotohanan ng sinasabi sa kanya ng matanda. Pinapasok na siya nito sa loob ng kanyang tahanan. Nag-iisa na lang rin doon ang matanda dahil na rin sa nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya ang mga anak nito at maaga namang namayapa ang kanyang asawa. Maya-maya pa sa kanyang pagpasok roon, kaagad niyang napansin ang kahoy ng sinukuan. Nasa isang dipa ang haba nito, habang pakros naman ang pagkakagawa. Animoy isang mahabang espada kung titingnan, kaya naman napatitig roon si Dino. Wika pa ng matanda sa kanya. Gusto mo ba ang bagay na yan, Dino? Mukhang pinukaw nito ang iyong atensyon. Ano ba ang napapansin mo sa kanya? Isang normal lamang ba siyang kahoy o may kakaibang katangian? Hindi ho siya pangkaraniwan, Lo. Sa paningin ko para siyang espadang nagliliwanag. Nakakasilaw nga ho para sa akin. Ano ho bang uri ng kahoy yan? Yan ay kahoy ng sinukuan. Bibihira yang makuha sa kadahilan ng mga elementong nangangalaga sa ganyang uri ng puno. Hindi ka maaaring basta-bastang pumutol na lamang ng sanga nito, lalong-lalo na kung ang isang tao ay walang kaalaman patungkol sa mundo ng espiritual. Diwata ang nangangalaga sa ganyang uri ng puno at malakas na gamit iyan pagdating sa kumbate at pati na rin sa pisikal na pangontra. Ipagkakaloob ko yan sa iyo, iho, pero hindi pa sa ngayon.
kailangan muna nating linisin ang iyong kaluluwa sa pamamagitan ng debosyon. Dahil kung sakaling hindi natin iyon gagawin, maaaring masugatan ka lamang ng mga gamit na yan dahil na rin sa mga kasalanang ginawa mo nitong nakaraan. Ganun ho ba yun, Lo? Ano ho bang debosyon? Ang debosyon ay ang pamamaraan ng paglilinis ng iyong espiritu upang maging katanggap-tanggap ka sa puting kapangyarihang ipagkakaloob sa iyo. Magsisimula tayo sa pagdarasal at paghingi ng tawad sa kaitaasan sa lahat ng iyong maling nagawa. Handa ka na ba, iho? Bukas na bukas rin ay magsisimula na tayo. Inabukasan nga ng umaga, mahimbing pang pagkakatulog ni Dino. Subalit ginising na siya ng matanda. Dahil ayon pa rito, doon umano magsisimula ang disiplina upang may pagpatuloy ang pagdidebosyon at paglilinis ng kanyang sarili. Subalit habang naghihilamos itong si Dino, namataan niyang papalapit itong si Mael kung saan siya naroroon. Sambit na wika pa nga nito sa kanya. Akala ko ba, Dino, hintayin mo ko? Yun pala, nandito ka na. Pasensya ka na, Mael. Nung gabi rin kasi na pag uwi ko, habang inaayos ko yung mga gamit ko nagkausap na kami ni Inay. Kaya kagabi lang din, nagdesisyon na akong pumunta rito at hindi na kita nahintay. Dumaan kasi ako sa bahay ninyo. Ang sabi sa akin ni Nanay Belay umalis ka ng araw. Kaya dumiretso na ako rito sa tahanan ni Lolo Abo. Sa bagay mabuti na rin yun. At kahit papano'y nakaligtas ka na sa kanya. Nasaan ba si Lolo Abo? Andyan sa loob at may hinahanda lang para dun sa pagdarasala namin. Magsisimula na raw kasi kami ngayon ng debosyon. Sana nga ay mapagtagumpayan ko. Sabi kasi ni Lolo Abo hindi raw ganun kadaling makuha ang puting kapangyarihan. Pinaghihirapan daw ito. Pero hindi ko naman malalaman kung hindi ko susubukan. Mahirap daw kasing paganahin ng usal na nanggaling sa puti. Hindi katulad ng kaliwa, madali mo lang mapapaandar. Kaya mo yan, Dino. Malaking tiwala ako sa iyo. Nandito lang ako para sumuporta bilang iyong kaibigan. Basta ang mahalaga lumilihis ka na ng landas. Hindi katulad ng ginagawa mo nung nakaraan. Salamat, Mael. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Halika't pumasok ka na muna rito sa loob. Hintayin lang natin na lumabas si Lolo Abo. Makalipas ang 30 minutos na paghahanda ng matanda, lumabas na rin ito sa silid dasalan habang may daladalang rosaryo na ipinagkaloob kay Dino. Sambit pa ng matanda. Nandirito ka pala, Mael. Gusto mo bang sumabay sa pagdarasal kay Dino? Hindi na lang ho, Lolo Abo. Si Dino lamang sinadya ko rito. Ganoon ba? Magmula ngayong araw na ito, magiging abala na siya sa kanyang pagdarasal hanggang sa makamtan niya ang kanyang minimithing kapangyarihan. Hindi ito madali, lalo pat nanggaling siya sa kaliwang kaalaman. Mag-almusal muna kayong dalawa at pagkatapos nun, Dino, pumasok ka na sa loob ng silid at ituturo ko sa iyo ang pamamaraan. Matapos ngang magalmusal ng dalawa, nagpaalam na itong si Dino kay Mael upang makapagsimula na ng kanyang pagdarasal. Pumasok na ito sa silid habang si Mael naman ay umalis na sa tahanang iyon. Hanggang sa itinuro ng matanda kung ano ang kaparaanan ng pagdarasal at kung ano ang mainam upang mapabilis ang paglilinis ng kanyang espiritu. Umaga at gabi siya pinagdarasal ng matanda. Sa pagkagising at bago matulog, wala itong pinipiling araw sa kadailanang iyon ay ang paglilinis ng kanyang sarili. Lumipas ang 2 buwan. Bahagya nang napapaandar ni Dino ang ibang mga usal na itinuturo sa kanya ng matanda. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon siya ng pagsusulit. Binigyan ng basbas ng matanda ang kahoy na sinukuan. Gayon din itong si Dino. Sambit na wika pa ng matanda sa kanya habang tinitingnan nitong si Dino kung kakayanin na ba ng kanyang espiritu
ang puting kapangyarihan na nandoon sa sinukuan. Dino, ano pa rin ang napapansin mo sa sinukuang yan? Tingnan mo siyang mabuti. Ganun pa rin hulo. Wala naman hong pinagbago. Isa pa rin siyang nagliliwanag ng espada habang nakatago sa katangian ng kahoy na sinukuan. Tama ang napapansin mo sa kanya, Dino. Subalit ngayon ay may ipagagawa ko sa iyo. Kinakailangan mo siyang hawakan gamit ang iyong kanang kamay at igilit mo sa iyong leeg. Ano ho? Baka naman ho, mawalan ako ng buhay niyan. May tiwala ka na ba sa iyong sarili? At kung wala pa, huwag mo muna itong gawin. Dahil ang pagsubok na ito ay susubukin ng iyong espiritu kung talaga nga bang malinis ka na sa kadailanang maaari mo ngang ikamatay kung idadampi mo ang espadang yan sa iyong leeg. Subalit kung malinis na ang iyong kalooban, gayon na rin ang iyong espiritu. Hinding-hindi ka masusugatan ng liwanag sa kadailanang nakakasugat lamang ito sa mga gumagamit ng itim na kapangyarihan. Subukan ko, Pulo. Kahit na nag-aalinlangan itong si Dino, dahan-dahan niyang hinawakan ang kahoy ng sinukuan. Subalit sa espiritual na mata, ito ay nagliliwanag na espada. At kahit na nga ba nanginginig ang kanyang kamay, habang pinagpapawisan naman ang kanyang buong katawan, dahan-dahan niya pa rin itong idinampi sa kanyang leeg. Sige, Dino, igilit mo na yan sa iyong leeg. Diyan masusubok ang kakayanan mo kung talagang karapat dapat ka sa liwanag. Napapikit pa si Dino sa kanyang ginawa. Paulit-ulit niya itong iginilit sa kanyang leeg. Subalit wala siyang nararamdaman ni kahit na anumang sakit. Sambit na wika pa nga niya sa matanda. Lolo Abo, buhay pa naman po siguro ako, no? Buhay na buhay ka pa, iho. Ang espiritual na espada ng sinukuan. Nakapasa ka sa liwanag. Hindi ko makakalimutan ang sinabi sa akin ng aking itay noon. Hindi ko umano maaaring gamitin ang espadang yan kung hindi ko muna susubukin sa aking sarili. Kaya po pala, ipinaranas nyo rin sa akin ang pagsusulit. Pero mas mainam na po yun, kaysa naman gumagamit ako ng puting kapangyarihan. Pero kahit pala ako kaya ring masugatan ito kung hindi ko lilinisin ng tama ang aking sarili. Tumpak ang sinabi mo, Dino. Dahil marami ang nagpapanggap na gumagamit ng puting kapangyarihan. Pero ang totoo noon, itim na kapangyarihan ang ginagamit nila at nagkukunwari lamang sa mga mangmang na tao. Makalipas ang 3 buwan, 2 uri man ang kaalaman ang nalalaman ni Dino. Subalit kinalimutan niya na ang kaliwang kaalaman upang may pagpatuloy ang kanyang kabutihan. Minsan pa ay may dumating na isang pasyente. Nagdadalang tao iyon at dagliang tinawag itong si Dino ni Lolo Abo. Ipinasuri sa kanyang babae upang alamin kung anong nararamdaman ito. Salaysay na wika pa sa kanya ng pasyente habang kasama ang kanyang asawa. Gabi-gabi po kasi sumasakit po ang tiyan ko. Pero nung mga nakaraang buwan normal naman po yung nararamdaman ko. Pero magmula po nung may napadaan po sa aming isang babae. Nagbebenta po siya ng kakanin. Dahil po sa nagdadalang tao ako, naghahanap po ako ng makakain. Sakto naman na nakita ko siya. Kaya bumili na ako. Dahil nung mga oras na yun nasa trabaho ang asawa ko. Nagulat na lamang po ako nang magbabayad na ako sa kanya. Bigla niya pong hinawakan ang tiyan ko. At para ho ba siyang naglalaway? At dahil po sa gulat ko napalayo po ko sa kanya. Dahil hindi ko naman po siya kilala Magmula po noon, gabi-gabi nang sumasakit ang tiyan ko. Tapos gabi-gabi parang may ibon na umaaligid sa aming bahay. Alam ko nang tinutukoy mo, Mrs. Aswang po ang dumampi sa inyong tiyan. Pero sa ngayon nasa maayos naman po ang kalagayan ng bata. Mabuti na lamang at maaga kayo nagpunta rito para mahuli natin ang gumagawa niyan sa inyo. Lolo Abo, inaaswang po ang babaeng ito. Ano pang ginagawa mo? Sentensyahan mo na yan. Hindi na pinapahaba ang buhay ng mga ganyan. Marami pang sanggol ang papaslangin nila.
kung bibigyan lamang natin sila ng pagkakataong makalaya. Sige Polo, ako na pong bahala rito. Kinuha ni Dino ang kahoy na sinukuan at saka tinawag ang espiritu ng aswang. Subalit sa pamamagitan niyon sa katawan ng kanyang asawa, sa kadahilanang delikado sa babae dahil na rin sa pagdadalang tao nito. Agresibo iyon nang mapasapi ni Dino. Pagtatanong na wika pa nga niya habang naguhumiyaw ito. Tagasan kang aswang ka? Pati ba naman itong nagdadalang tao? Ginagambala mo? Wala ka nang pakialam doon. Nagugutom ako at kinakailangan ko ang dugo at katawan ng batang nasa sinapupunan. Wala nga kayong pakialam sa buhay. Wala kayong pinagkaiba sa akin noon. Pero ang tulad ninyo, na hayok sa laman ng tao, pati na rin sa dugo, ay wala nang puwang para mabuhay sa mundong ito. Bakit? Kaya mo kong paslangin? Marami na ang manggagamot na humuli sa akin. Pero hindi nila ako napapaslang dahil na rin sa lakas ng aking kakayanan. Pinapakawalan lamang nila ako. Wala rin kasi silang magawa sa akin. Nagsasayang ka lang ng oras mo, iho. Sige na, paubaya mo na lamang sa akin ng sanggol. Magiging mabuting kaibigan ako sa'yo. Hindi ko kailangan ng kaibigan na tulad mo. Siguro may hina yung nakakatagpo mong manggagamot. Kaya nga pinakakawalan ka na lang, di ba? Lumalaki naman yata ang ulo mo. Huwag mo kami itulad sa mga yon. Isa kaming lehitimong manggagamot na gumagamit ng puting kapangyarihan. Malamang ay itim na kapangyarihan din ang ginagamit sa'yo. Kaya nga hindi ka mapaslang-paslang, di ba? Subukan mo ang kahoy ng sinukuwang ito. Itatarak ko dyan sa may dibdib mo. Walang alinlangang inilapat iyon ni Dino sa may dibdib ng pasyente. Subalit naguhumiyaw ang espiritong nasa loob ng katawan nito. Unti-unti iyong nangihina hanggang sa umabot sa puntong nagmamakaawa na ito upang siya'y palayain. Tama na. Hindi ko na uulitin ito. Hindi kita kaya. Unti-unti na akong nanghihina. Pakawalan mo na ako. Akala ko ba hindi ka namin kaya? Pero bakit nagmamakaawa ka ngayon? Pasensya ka na pero wala na kaming nararamdaman na awa sa mga tulad ninyo. Magpaalam ka na ngayon. Dahil igigilit ko na sa leg mong espadang ito. Tuluyan ang winakasan ni Dino ang buhay ng aswang na yon. Wala iyong nagawa sa kanyang kakayanan. Maya-maya lamang ay nagpaalam ng dalawang mag-asawa. Subalit sa pagdating ng gabi, mayroon pang dumating na 4 na pasyente. Naantala naman ang kanilang pagdarasal dahil sa lakas ng katok ng mga ito. Dali-daling tumayo si Dino upang tingnan kung sino ang nasa likod ng kanilang pintuan. Sambit na wika pa ng lalaki habang kasama ang kanyang 3 kapitbahay. Ikaw pala yan, Dino. Dito ka na ba nakatira? Magpapagamot sana kami. Kasi kami mismo magkakapitbahay eh. Para bang sinusunog ang kaluluwa namin kapag natutulog kami sa gabi. At saka may mga sakit na lumalabas sa aming katawan. Napakahirap ipaliwanag, Dino. Tingnan mo nga mga balat namin oh. Para na itong galis aso. Pasok ko kayo, Mang Ramon. Hintayin lang ho natin si Lolo Abo kasi nagdarasal pa. Dito na nga ho ako nakatira kay Lolo Abo. May mga nangyari ho kasi na hindi ko maaaring ipaliwanag sa inyo. Ganoon ba, Dino? Pero kahit hindi mo naman sabihin sa amin, alam na namin yun. Kilala namin ang umampon sa'yo. Kaya wala kang may tatago sa amin. Tama ho kayo, Mang Ramon. Pero mabago ho tayo ng usapan. Sa tingin ho ninyo, sino ang may kagagawan niyan sa inyong katawan? Wala nang iba, Dino. Sa palagay ko lang ha, ang iyong nanay-nanayan. Kasi nung nakaraang araw lang sa hindi namin sinasadya nabangga namin siya. Naglalakad kasi kami nun sa may palengke. Alam mo na abala ang mga tao ron. Lalo na sa tulad namin naghahanap buhay. Habang binubuhat namin yung mga gulay hindi ko siya napansin na nasa likuran ko na pala. Pati nga itong mga kasama ko nadamay. Ganoon ho ba? Parang hindi ko yata kayang kaharapin ang nanay Belay ko. Dino, huwag kang magsalita ng ganyan. Wala ka na ngayon sa kanyang poder. Kahit na ano pang pinagsamahan ninyo.
Kung ang ibang tao naman ang pinipinsala niya na nangangailangan ng tulong, huwag kang magatubili na kaharapin siya. Ipinapaubaya ko na sa iyong mga kamay ang buhay ng iyong nanay-nanayan. Pero Lo, hindi ho yata kaya ng konsensya ko. Siya ho ang nagpakain sa akin ng mahabang panahon. Siya nga ang nagpakain sa iyo. Subalit ang ipinapakain niya sa iyo ay nanggaling din sa kanyang pangkukulam. Mas mainam nang mamatay siya sa iyong mga kamay kesa naman sa kamay ng ibang manggagamot. Sige na at gamutin mo na sila. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras pa. Dahil sa pagpupumilit ng matanda kay Dino, tinawag niya ang espiritu na nagpapasakit sa mga pasyenteng iyon hanggang sa maramdaman niya ang presensya ng kanyang inay. Pabulong na wika pa niya habang nakaharap sa pasyente. Ito na nga si inay. Bakit ho? Hindi niyo pa rin tinitigil ang ginagawa ninyo? Dino, anong binubulong-bulong mo riyan? Kausapin mo ang nanay mo. Iparamdam mo sa kanya kung sino ang mas malakas sa inyo ngayon. Patawad ho inay, pero kinakailangan ko ho itong gawin. Wika pa ng matandang Belay habang nagsusumamo sa kanyang anak. Dino anak ko, patawad sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Mas gugustuhin ko pang mawala dito sa mundo. Sa pamamagitan mo, siguro naman kahit papano'y naging mabuti akong nanay sa iyo. Nasa sa iyo kung bibigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para mabuhay. Huwag ka nang umasa, tandang Belay. Binigyan na kita ng babala noon. Subalit magpanggang sa ngayon na hindi mo pa rin tinitigil yung kasamaan mo. Ngayon, harapin mo ang iyong ampon dahil siya na mismo ang papaslang sa iyo. Habang patuloy ang pagluha ni Dino, ginawa niya pa rin ang nakakabuti at tuluyang pinaslang ang kanyang inay. Patawad ho inay. Marami hong salamat sa pag-aaruga niyo sa akin. Subalit kinakailangan ko hong gawin ang lahat ng ito upang matigil na ang kasamaan ninyo. Tama lamang ang ginawa mo, Dino. Huwag mo nang sisihin ang iyong sarili dahil ampon ka niya. Bilang kabayaran sa kanyang kasamaan, nararapat lamang nabawian siya ng buhay. Okay mga kaiwaga, medyo madamdamin ang part na ito. Pero para sa akin ay tama lang talagang ginawa ni Dino. Dahil kung pababayaan niya pa rin yung ginagawa ng umampon sa kanya, mas marami pa yung mapipirwisyo nito kesa dun sa isang tao na punot dulo ng pangkukulam. Yun nga lang, mahirap talaga yun para kay Dino. So yun lang ang komento ko mga kahiwaga. Shoutout kay Ma'am Karen from Japan. Marami pong salamat sa super thanks. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.